Oras sa Monseñor Manny Ballesteros, alas 8:09. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo. Para tama ang alam mo, tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo Macalma at Sister L Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. Abay, iba rin maging kaibigan pala itong si Vice President Inday Sara Duterte Carpio. Abay, mantakin po niya mahabigan gusto pang samahan sa kulungan. Detention itong si yung kanyang Chief of Staff, si Attorney Zuleika Lopez sa Kamara de Representantes. Aba, nag-overnight pa ang Vice President Inday. At gusto nga matulog din dun sa kulungan nitong si Attorney Lopez. Kaya lang hindi pumayag itong Sergeant at Arms at Secretary General itong si sino itong may paborito sa inyo, Tunying tsaka Jerry, ha? Si Sec Gen Veloso, ha? Ayan, kayo pala ang paborito niyang chismoso. Abay, talaga namang iba, ha? At gustong samahan daw ni Vice President, mahabigan, ang Attorney Zuleika Lopez hanggang ito ay nasa detention dyan sa Kamara de Representantes. Kaya lang anong latest man ng Milky, ha? Ang VP Sara ba ay nandiyan pa rin sa Kongreso? Talaga bang hindi iwanan si Attorney Lopez hanggat siya ay hindi nakakalaya? Ayan. Dahil hindi naman siya pwedeng patulugin doon sa kulungan, doon sa detention, siyempre Vice President, abay nag-overnight na lang siya. Ayan, natulog na lamang siya doon sa opisina ni Tol, ayan, ni Congressman Pulong Duterte. Hanggang sa ngayon, iba rin itong si Inday, ha? Abay, Madam Vice President, ayan, yung bang pagdala mo kay Attorney Lopez, nagdala ka ba ng pagkain dyan na piatos? O kaya ano masarap sa Mary Grace, ha? Alam ko pagka nagkakape dyan sa Mary Grace, yung ano nga ba yung malo, yung parang pudding na, yung parating binebenta pa pagka Christmas, yung pagkain na parang pudding na may mga pasas-pasas na hinahaluan ng alak na 6 na buwan na hindi pa napapanis. Anong tawag nga ba doon? O putanesca, ayan, o kaya carbonara, ha? At baka pwede mo ring sabahan na Madam Vice President ng Fernando's Tempura. Ang saya. Teka muna, hindi yan. Yan. Kailangan masaya tayo, ha? Ang dami nating mga magandang balita ngayon, ha? Kaya lang maiinit, ha? Ayan, kaya lang mga kuyang, mga ating mga misis, mga lolo, mga lola, biyernes ngayon, ha? TGIF, dapat chill-chill lang tayo, easy-easy lang, di ba? Anyway, mahabigan, so yun, ano kaya, dahil ito pa lang si House Speaker, ha? Ferdinand Martin Romualdez hinahamon ang VP Sara na humarap daw sa investigasyon ng Kamara tungkol po dito sa kontrobersya ng confidential funds. Yan, Mr. Speaker, andyan na po si Inday Sara, ha? Abay, huwag nyo nang paalisin. Ano kaya ang may dalawang pwede bang magpa-deliver ng McDo o Jollibee diyan sa ha? Ano kaya may pa-breakfast ba dito kay sa mga nakukulong sa Senado at Kongreso? O may naghatid ng pagkain sa kanila? To be jolly.
Mahabigan, magandang umaga Pilipinas. Good morning Malacanang. Naimbag nga bigat mo Apo Presidente Bonget Marcos. Abay talaga namang iba ha. Abay sana nga po Apo Presidente maganda ang kahinatnan resulta ha. Nitong solar farm na itinatayo dyan sa Nueva Ecija. Wow! Ang laki po mga kuya mga ateng. Abay Mr. Sergio Ortiz, 200 billion project ha? Laki-laki ha? At ang sabi po ay mukhang malalagay pa ito sa Guinness World Book of Records, Mr. Tony Lopez, dahil ito daw po ay ang world's largest solar farm. Aba, tinalo pa yung solar farm ni, sino nga ba yun? Yung anak ni Senator Loren, si Leviste, ha? Kaya lang binenta na yata kay bossing Manny Pangilinan, di ba? Ayan na. Anyway, mahabigan sana nga po mahabigan kapag natapos itong solar farm na ito sa Nueva Ecija, kuyang Governor Oye Umali, ha? Abay kong GP Padierno, sino ba may-ari dito, ha? Sino ba may-ari itong solar farm na ito? At sana nga, abay pagka naitayo yung mahabigan ni abay una, mag-create daw ng 10,000 jobs. Pero ang pinaka-importante po rito mahabigan mga misis, sana po ay magmura ang singil ng kuryente nang kailangan natin ha? Kasi yung solar farm hindi na po natin kailangan dyan ng diesel ha? Diesel at saka coal. Ayan, sa pagpapatakbo ng mga electric cooperative o kaya electric companies. So yan sana Mr. President ay maging matagumpayan at sana ay magmura kasi alam po yung mahabigan ang frustration na yung mga Ilocano. Dagijay ko Apo yung itina yung mga higanting electric pan dun sa Banggi kung Burgos. Abay maniniwala po ba kayo mahabigan yung mga kabayan namin dun ayaw ko mo ng mag-subscribe tawag nyo ayaw dun sa kuryenteng sinusupply ng gawa nung windmills ha? Kasi mas mahal mas mahal po ang singil ng kuryente dun sa mga pinuproduce ng windmills mahabigan kaysa dun sa electric cooperative ng Ilocos Norte Electric Cooperative. Ewan ko lang ngayon nagtayo na ang mga Lopez ng dagdag na windmills dyan sa Burgos. Ayan, Pagudpod. Abay, bossing Nard sa Ablasa, ha? Ayan, ilan ba yung mga windmills na itinayo niyo dyan sa Burgos? Ang dami, ha? More than 50 windmills yata. Talo yung windmills dun sa yung Urig na naging tourist attraction dyan sa may Banggi, Ilocos Norte. Ano pa ang latest sa Malacanang Misalet, ha? Abay talagang mainit sa politika ngayon, ha? Abay, kumusta Senator Jinggoy? Ayan, Senator JB at Mayor Francis Zamora. Abay, may sinasabi Senator Jinggoy na meron daw 30,000 flying voters na nakarehistro na sa San Juan. Kaya umaalmarma itong si Mayor Francis Zamora. Patunayan daw. At speaking of Mayor, good morning Mayor Wes Gatchalian ng Valenzuela. Ha? Abay, pinagbabayad kayo ng 3.8 million. I-refund nyo raw ito, ha? Kay bossing Manny Pangilinan ng NLEX. Ayan. Dahil nagkaroon daw po mahabigan ng overcharging na 3.8 million mula sa Pangilinan ng Group of Companies NLEX. Dahil sa mga signages services. Ano ba yung signages services dyan ng NLEX na kinolekta ng local LGU ng Valenzuela, ha? Abay, may desisyon itong si Justice, ha? Associate Justice Corazon Ferrer Flores ng Court of Tax Appeals. I-refund daw yung 3.8 million na Mayor Wes Gatchalian. Shout out. Ganun ba? Nandiyan ba si Ninong ng Bayan sa San Juan ngayon? Abay, nasa barangay West Crame, San Juan City, ha? Abay, bakit magpapapromo ka dyan kay Pastor Apollo Kibuloy? Ba't nandiyan sa bandang Crame, Sherwin? Anyway, pero bago ang
report mong yan, Sherwin. Abay, good news sa mga tumatanggap ng dollar sa may mga kamag-anak na OFWs. Abay, nagulat ako dun sa report ng aming business correspondent si Mr. Michael is my guy. Abala kay, sabi niya 59 pesos na ang palitan ng dollar ngayon. Alang nyo, ano epekto sa ating ekonomiya nito, ha? Yung mga utang natin, mga dolyares, di siyempre tataas yan. Pero sa mga pamilya ng OFWs, good news. Abay, ito may epekto rin kaya, ha? Alam po nyo sa mga negosyante, Oy, good morning kay Mr. Tony Ko, ha? At sino nga ba yung partner niyo, bossing, sa Kuya Felix Ko? Sino yung partner niyo sa yung may-ari ng Oishi, si Mr. Cruz ba yun? Abay, marami pala mga kumpanya ngayon, mga kuya, ha? Mga misis sa China. Ayan, yung mga kumpanya, mga factories. Abay, nag-aalisa na sa China, ha? At sila ay nagpupunta na sa India at ilang bansa sa Southeast Asia, ha? Sana may mga maimbitan tayo dito sa Pilipinas. Secretary Ralph Recto, ha? Ayan, abay, mukhang epekto rin ito, ha? Yung abay, di pa nakakupot itong si Donald Trump, ha? Abay, marinig lamang yung American first economic policy ng Donald Trump. Abay, nag-aalisan na sa China, ha? Kasi ang gusto rin ni Trump, lahat ng mga produkto ng China, ha? Patawan ng mas mataas na buwis, tarif. Ano ba talaga, Lola Malo, tuliro ka dyan? Sino ba unahin natin, ha? Si unahin natin ito. Mag-go-golf pa ito. Baka mamaya, iwanan siya ng kanyang umbrella girl na maganda. Nasa ating linya po, mabigan si Mr. Sergio Ortiz, Sergio Rosana Ortiz Luis. Ayan, ang presidente ng Employers Confederation of the Philippines. Mr. Sergio Idol, magandang umaga po, sir. Ay, magandang umaga sa'yo, Idol din. Nasa golf course na ba o nasa bahay pa, nasa opisina? Papunta pa lang. Anyway, bago ka mag-golf, Mr. Sergio Idol, sir, ayan, ang tanong natin dito ay, nako, ha? Ano ang epekto sa ating ekonomiya itong pagbagsak ng piso, tumatas ang balor ng dolyar? 59 pesos na per dollar, Mr. Sergio Ortiz. Ano po ang epekto sa ating mga foreign debt at siyempre sa ating ekonomiya at magdudulot ba ng inflation dito sa atin? Well, actually, kahit araw-araw pinag-aaralan natin yung exchange rate. May formula yan eh. Opo. Lumalabas talaga na undervalued ng peso natin. Overvalued ng peso natin. So yung 60 na yan, maraming mabibenepisyo dyan. Marami na tayong dollar earners. No? Among others, yung OFW natin na inaasahan natin yung remittances, mabibenepisyohan. Yung mga exporters natin, pati yung mga tourism industries natin, mabibenepisyohan. Sino mapiperwisyo? Siyempre yung mga importers, lalo pa ngayon, Christmas season, maraming importation ng mga Pero ang meron nga tayong kampanya ngayon, Tatak Pinoy, bilihin ng local. Baka yun isang way na mababawasan natin yung mga importation ng mga luxury goods, pati yung mga fruits na dati nagkalat, natatalo yung mga local natin. Kaya at least umaangat yung mga local fruits natin, siya nang mabibili. Sino ba mapiperwisyo? Well, hindi ko alam ang epekto sa debt servicing natin, no? Sige, tataas na konti siguro, pero hindi naman gano'ng kalaki natin debt servicing. Pero alam mo, malaking naasahan ng Pilipinas ngayon, didepesa tayo sa mga OFWs na siyang mabibenepisyohan. Lumiliit pa nga yung numbers ngayon dahil sa maraming umuwi, maraming kakaproblema. So, yan, at the end of the day, yung Tatak Pinoy natin, yung ginawang batas ni Angara, no?
yan ang mabibenepisyohan. At yung mga importers naman ng mga machineries, mga ang malaki nating exporter yung yung mga safety, yung semiconductor. Yan 60% ng mga gamit nila to 70% ini-import. So, pero at the end of the day, mataas yung importation nila, pero pag in-export naman nila, kita sila. Aside from the fact na yung value added nila 40%, malaki yung dagdag. Ayan na. Magkano daw po sa inyong pagtaya sa business sector, Mr. Sergio Ortiz, sir? Aabot ba ng 60 pesos ang palitan ng dollar? Well, possible. Wow. Sa mato pa, pwede pa sumukumpli naman ng konti. Pero hindi ano yun, hindi worrisome yun. Worrisome lang sa mga importers. Pero yung sa mga talagang maraming pamilya, alam mo, ganong karami yung OFW natin, ganong karami yung exporter, i-multiply mo sa family of 5 yun, majority ng nagdidepensa na sa dollar rather than pesos. Pero ano epekto nito sa ating ekonomiya, sa debt servicing? Ilang trilyon yung utang natin. Siyempre, dollar din ang bayad niyan, Mr. Sergio. Dollar, totoo yun. Yun naman Pero, at the end of the day, ang may tatayo sa ating ekonomiya, yung dollar earners. Lalo na OFW. Kung wala yung OFW natin, huling-huli na tayo dito sa region natin. Yun ang inaasahan natin. Yun ang meron tayo na wala iba. Ayan. Isa pa, Mr. Sergio, binabasa ka na yung report ng Fortune, ha? Marami na pala mga companies at factories ang nag-aalisan sa China at naglilipatan sa India at ibang country sa Southeast Asia. Sana may mga mapunta rin dito. Ito ba epekto kaya nung policy ng Amerika? Alam niyo na, mabahing lang Amerika, apektado ang buong mundo. Ayan. Magpapataw dahil sa American First Economic Policy ni Donald Trump, hindi pa naupo sa White House. Mukhang apektado na ang mga iba't ibang kumpanya worldwide, Mr. Sergio, sir. Totoo yun. Ang problema, yung mga nag-aalisan, dapat sana attractive tayo. Pero kunin lang tayo sa mga napupunta. First choice sila, Vietnam, Indonesia, Thailand. Dahil for several reasons, among others, na nariremedyo na sana natin yung red tape dito, ease of doing business, yung corruption, meron pa. But kung China pinag-uusapan noong 2023, halos zero yung investment nila dahil doon sa sinupobya nating tinutulak dito. Maraming investors dito na maraming project na nag-atraso sila, pati tourism, dati number 1 tayo sa China. Ngayon, pinakamababa tayo. Pupunta sila sa ibang karating po natin, pati sa mga estudyante. Tinawag nga natin spy lahat yung estudyante. Alala pupunta rito. Itong ininaugurate ng Pangulong Marcos kahapon na solar farm sa Nueva Ecija, ayan, worth 200 billion. World's largest daw ito, Mr. Sergio. Ito ba makatulong kayo sa pag-unlad ng ekonomiya? Dahil alam mo, probinsya ko yan, ha? Probinsya ko yan. Taga-Nueva pala kayo? Oo. Magandang project yan. Ito kaya makatulong malaki kasi ang problema ng mga foreign investors, yung mataas na singil ng kuryente dito sa atin pagka may solar farm type magmura ang kuryente, baka maraming investors ang pupunta sa Pilipinas. Isang pansin sa atin dito, pagka sama kami sa presidente, nag-attract na investment. Well, number one, yung policy natin medyo erratic at maraming naiisip dito na hindi naiisip sa iba, no? Lalo na sa labor policies natin. Marami tayong batas na ipinapasa na tapos yun nga, yung ease of doing business, medyo magmula nung maitatag yung ARTA, malaki na ang in-improve, even sa mga probinsya, sa mga agency, maraming agency na yung medyo bumibilis-bilis. Pero isang talaga hindi natin kaya masinusunod na wala sa control natin, yung cost fuel na suportado ng ibang karating bayan natin
pero tayo halos wala tayong suporta sa fuel, yun na isang problema nila. Napakataas na kuryente dito. Ayan na. At saka isa pa, mukhang kulang tayo sa mga pang-come-on, Mr. Sergio, sir, mga incentive ba? Parang ginagawa sa Vietnam, di ba? May ilang years yatang tax-free sila. Ginagawa din ibang LGUs natin. Si Mayor Dalia Loyola, Congressman Roy Loyola sa Carmona, Cavite, mag-invest ka sa kanila kung makitang seryoso ka. Sige, itayo mo na yan. Saka na yung permit. To follow na lang yan. Pagkatapos 2 years, walang babayaran bis, Mr. Sergio, sir. Hindi ba pwedeng gawin ng gobyerno yung mga ganyan? Marami na rin. Kaya lang, alam mo, hindi mo talaga ma-standardize. Pero sabi ko nga, yung ARTA, meron sila mga ngayon, pag nag-complain ka talagang, tapos may mga paligsahan yan ng DILG, ng PCCI, yung mga business friendly na LGUs, sila, nagko-compete sila ngayon. Kumbisa nga, yung nananalo, nung isang beses, yung a few months ago, nagbigay yung hindi ko makakilala yung bayan kilala lang sila nananalo rin sa doing business. Nakakagulat. Marami tayo kasi mga LGU, mga mayor, mga bata, na medyo progressive ang thinking at talaga nag-ahalap ng investors. Ayun. Okay, so alam po nyo, sinasaan na pansin ko, hindi kaya tama na magtayo din tayo ng Department of Investment. Parang sa Indonesia meron silang Ministry of Investment para tututok talaga sa mga investors, mga negosyo, Mr. Sergio Ortiz, sir. Actually, meron naman sa DTI yan. Kaya lang mahina, BOI, di ba? Maganda lang sabihin, pero walang budget. Walang budget. DOST tsaka yung DICT. Pagsama sa mga budget wala pa rin sa incentive ng ibang departamento ang expectation, mag-create ka ng jobs, mag-stabilize ka ng business, wala namang budget. Napupunta yung budget kung saan na kasi the way we do our budget, yung taas every year, naiiwanan lang yung dapat na taas ng funds. Yung DTI, nakakawawa. Pero yung promotion sa export, walang budget. Yung item, walang budget. Dapat alisin na kasi mga confidential intelligence funds. Diyan na lang ilagay. Marami pa rin yung mga budget na hindi natin maintindihan. Ang lalaki ng budget. Alam naman na lahat. Sorry po, pero karamihan po ng mga intelligence fund ng mga ibang department na hindi naman kailangan source of corruption yan. Pag tinignan mo yung budget ng Kongreso, magugulat ka kung magkano yung bawat sa congressman na nakukuha. Ayan. Anyway. Sila yung may intelligence fund, hindi ko maintindihan Ayan, milyon, bilyones pa. Anyway, Mr. Sergio, ayan, sa pananaw po ng Employers Confederation of the Philippines, ano po ba, saan ba patungo ang ating ekonomiya? Pataas ba, paunlad ba, o pabagsak? Lalo ngayong magpapasko at malapit na ang New Year. Ano ba ang forecast po ninyo? Hindi naman problema. Yung talaga slowly but surely, umaangat naman talaga ating ekonomiya. Ang problema, iniiwanan tayo na dapat sana pinakamabilis tayo. Tayo pinakakulelat. Kulelat tayo sa investment. Kulelat tayo sa malakas kayo natin, pero mababa yung pinaggagalingan natin. Kaya pag inano yung percentage, malaki. Pero sa investment, kulelat tayo. Yun ang nakakahinayang. Despite the effort of the government, tayo pag-iimbita, marami yung pupunta, pero pag nagpunta rito, alam mo, nung isang taon, halos buwan-buwan may bisita kami sa Philippine Chamber of Commerce Commission every week. Mga investors nagtatanong. Pero nagpipisil out dahil pag nakita nila yung how difficult it is to do business here, na-discourage. Ayun, nagpupunta ng Vietnam. Nakakalungkot. Ayan, masyado tayong mapolitika kasi rito. Ayan. Anyway, so at least slow but sure, sabi mo nga, kahit papano, umangat ang ekonomiya, kaya lang napag-iwanan tayo ng ating mga kapitbahay. Ayan.
Saan po ang golf niya ngayon? Nakuha niya pa ang nagiging umbrella niya ba si Harleen Budol? Doon sa East Ridge yun. I was surprised today. Suddenly, I was free. Hindi ko nakakalaro ng weekend. Bigla na lang. Kaya kagabi, naggaya. Ayan. Dinadalo ka pa ni Harleen Budol. Ayan, artista na siya. Hindi ko nakikita. Ayan. Mr. Sergio, sir. Ayan, good luck sa laro. And good morning. And Merry Christmas. 33 days before Christmas na. Thank you, sir. Merry Christmas sa atin yan. Thank you very much, sir. Mahabigan ang presidente ng Employers Confederation of the Philippines, Mr. Sergio Ortiz Luis. Ayan, slow but sure gumangkit na naman ating ekonomiya, Mr. Michael is my guy. Standby, Leta Narciso mula sa Malacanang. Ano ba ang schedule ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos the Jr. ngayon? Aba, bibiyahe na naman, ha? Hindi sa abroad, sa probinsya, yung mga okay. Yan ang kailangan natin. Kailangan ni masilayan ng anino ng presidente sa mga sinalanta ng mga kalamidad. Standby, RS14, Let Narciso mula sa Malacanang. Standby man ang Mil Kirigunan mula sa Kamara de Representantes. Andyan pa ba ang Vice President Inday? Ha? Magkasalo ba silang nag-breakfast ni Attorney Zuleika Lopez? Ano ang kanilang breakfast at wala nga bang iwanan? Hindi ba alis ang VP Sara sa Kongreso hanggat hindi lumalaya itong na-cite in contempt na si Attorney Lopez ang kanyang Chief of Staff? Oras sa Chief Justice Alexander Jasmundo. Bilis na oras, 8:36. Ang balik Merry Christmas and a Happy New Year from DZRH. Galing naman ni Kennedy. Oras, Sister L. Good morning, Merry Christmas. Merry Christmas, Lakay. Nagulat ako. Sabi magugulatin, oh. Merry Christmas, Lakay. At good morning po sa lahat ng mga nakikinig at nanonood. Diyos marahay na aga. It's 8:43. And ilang days before Christmas? Nako, Lakay. 33 days na lang. Wow, bilis ng panahon. Kasing bilis ng Flash Report. Flash Report. Flash Report! Nako, nagmamadali. 3 sasakyan nagsalpukan sa Mia Road, Corner Roas Boulevard sa Parañaque. Isa ang sugatan. Alamin natin detalye mula kay Dalagang Bukid, RS number 15. Giselle Ricafort, please come in. Miss Giselle. Lakay, bumulagta ang isang motorista matapos magbanggaan ng 3 sasakyan dito sa may panulukan ng Mia Road at Ross Boulevard sa lungsod ng Parañaque. Ayon sa biktimang si Renren Alcantara, 29 anyos, sumabit daw yung kanyang motorsiklo sa bumukas na pintuan ng nakaparadang UB Express na minamaneho naman ng isang Cesar Cuadero, 48 taong gulang. Dito na umano siya bumulagta sa kalsada kaya sumalpok sa kanyang isa pang motorsiklo na minamaneho naman ng isang Ray Here, 37 taong gulang. Mabuti na lamang daw at hindi sila nagulungan ng mga dumadaan ng sasakyan. Pero, Lakay, pero taliwas naman doon, Lakay, sa bersyon ng mga responding enforcer na salpukan. Kwento ng driver ng UB Express sa atin, hindi raw sumama sa kanya yung motorsiklo at yung 2 motor lamang daw yung nagsalpukan matapos ilaga ni Alcantara yung bumukas niyang pintuan.
bali ang balikat ng motoristang si Alcantara. May mga galos din yung kanyang katawan at ngayon ay isinugod na sa pinakamalapit na pagamutan. Iniimbestigahan naman ng mga otoridad kung sino talaga yung may kasalanan, sinong pinagmulan ng salpukan. Ito si Giselle Ricaport para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Flash Report. Flash Report! Maraming salamat Giselle Ricaport. Kaya ingat po lalo mga motor riders natin, ha? Sino ba nag-report kanina? Meron din nangyari sa may C5 ba yan? Sa may Pasig o Taguig? Aba isang ano rin po mahabigan motor rider din, ha? Nabangga ba o nasagasaan? Ayan, kaya ingat-ingat po lalo mga riders natin. At yung nga pala mga sumasakay po ng mga kahit anong klaseng sasakyan po. Abay pagka magbubukas po kayo ng pinto, tingnan nyo muna yung likod po ninyo. Ayan, kung may mga paparating na sasakyan. Yes, so bago kayo magbuka. Alam mo Lakay, speaking of bukas ng pinto, kanina may nasundan akong taxi. Ganun din. Tumatakbo siya Lakay, bukas siya ng bukas ng pinto. Allah, sabi ko, anong ginagawa nito? Baka mamaya may motor na dumiretso Lakay, sumalpok sa pintuan niya, di ba? Hindi ko alam ano yung trip ni Manong taxi driver, nakatatlong bukas siya ng pintuan. Ganun ba? Ayan, minsan yung mga buha ba na ganun ha? Kaya ingat po lalo na pag instead na sa kanan magbubukas, nasa kaliwa ha? Nandyan yung mga sumusunod na mga sakyan. Yes. Kaya ingat po tayo ha? Lingon-lingon muna sa likod bago baba. Ayan, lalo kung nakiangkas na tayo, mapapahamak pa yun. Nagangkas sa atin. Mawasak pa yung pintuan. So, ingat-ingat po ha. Ayan, sandali lamang at ano ba itong report ni Edwin Duque ha? Malapitan? Saan ba ito? Abay, kung kahapon Sister L ay may pinasinayaan ng Pangulong Marcos na solar farm sa Nueva Ecija, world's largest daw ito, ha? Ayan, oo, Lakay, yung kahapon. Worth 200 billion na solar farm. Abay, dyan naman ngayon sa Bulacan, abay meron ding groundbreaking ng Buster Pump Project ng MWSS. Abay, pagka naitayo ba ito, hindi nakakapos yun ng tubig dyan sa Bulacan. Sa bagay, pagka bumagyo, sobra-sobra ang tubig Lakay, dyan. Actually, kahit hindi bumabagyo, kahit regular days, may ilang area sa Bulacan ang baha. Ay, sinabi mo ha? Ayan, nakakatulad dun sa Binyan ba yun? Anong lugar ba dyan sa Laguna? Abay, ilang araw na yung tapos yung bagyo. Hanggang ngayon, meron pa rin mga baha. Sa report ng Channel 13, Mr. Attorney Jimmy Policarpio, ha? Ayan, Diyos ko, nagbabangka na yung mga tao doon. Kulay green na yung tubig. Nilumot na Lakay. Kasi ang tagal mag-subside ng tubig. Ayan, tama, Binyan. Ayan, kapitbahay ng Carmona. Ayan, kasama dyan si Kong Ador Pleto, Governor ng Bulacan, si Governor Scorpio Boy, Daniel Fernando at Secretary Manny Bunoan. Alamin nga natin, ayan, gaano ba kalag itong pump project ito ng MWSS? Hindi naman tayo magkakaroon ng water interruption dyan? Malinis ba ang tubig dyan? Edwin Duque, please come in. Edwin. Mayor, kasama natin sila Congressman Kang Ador Pleto. Dito sa si Kong Ador Kong, live po kayo kay Mayor Del Macalba. Sama na signal mo Ito po, ikot ka ng konti. Kita mo na wala na. Ayan, yan ang sinasabi ko Anong line ba yan ha? Ikaw, Lotto King, yung putulin mo na yung sublime natin dyan, linya ng telepono. Ayan, sayang effort ha? Ganda-ganda ng mga report palpak yung mga linya natin. Nabibitin lagi yung report. Ayan, patawag nga si Engineer Albert Chua. Ayan, bigyan ng memo ito. Okay, Edwin, please come back. Hello? Ayun. Morning po, Apo. Apo Deo. Apo Congressman Adora Pleto. Ayan. Good morning ko. Good morning po. Nako, pasensya na po. Nandito kami sa bundok. Dito kami sa Garay. Nasa bundok ba kayo? Ginagawa nyo sa bundok? Sa bundok. Gagawa tayo. Ito yung pangarap ng mga kababayan natin for the next 86 years ago. Wala silang tubig na inumin.
Dito nang gagaling yung water supply para sa Metro Manila at saka suburbs, yung kasama Laguna at Cavite, 95%. Kami mismo dito sila sa mga dumagat, saka yung mga taga-barangay San Mateo, sa Bigte, dito sa bayan ng Norsagaray, walang tubig na inumin. Binibili po ako. Deo, bumibili sila. Hala? Isang drum, 60 pesos. Tatlong drum ang konsumo bawat household. Wow. Kaya 180 pesos per day ang ginagastos ng mga mahihirap natin, mga dumagat dito, mga katutubo. Grabe. Kaya ngayon, sa wakas, blessing po kami ngayon dito. May pondo na po ito, binigay ng ating Pangulo na 150 million. Iakyat namin ng tubig, mga 8 kilometers po ito. May tubo na mga 8 kilometers na 1 foot diameter, almost 25 centimeters. May mga bomba, malalaki na booster pump na iakyat ang tubig doon sa taas para magkakaroon sila ng malinis na inumin. Ngayon lang sa kasaysayan ng buong Norsagaray, ngayon lang mangyayari po ito. Wow. Yan lang. Masayang-masaya mga mahihirap, mga kababayan natin, lalo na yung mga tribo dito, yung mga dumagat. Kaya binigyan agad ni ating Pangulo ng pondo ito, binigyan ng instruction ni Secretary Bunuan. Sa katunayan nga, si Secretary Bunuan na pinapunta sana ngayon dito, isinama niya ngayon sa Cagayan at sa Isabela daw, pupunta raw na Isabela, naka-take off na sa Isabela, papunta sila ng Pangasinan, La Union. Kaya si Undersecretary Robert Bernardo ang pinadala dito. Mag-i-start na kami in a few minutes. Kung Ador, bago magsimula yan, isang tanong lang, ayan, libre ba ito para sa ating mga kapatid dyan sa mga katutubo? Dumagat dyan sa Bulacan. Pinaglalaban namin na ipalilibre na namin kasi yung costing na ginagawa namin dito, yung costing na ginagawa, halos wala na silang babayaran. Halos wala. Halos wala. I-explain lang ngayon dito at ipaglalaban ko na rin na sana yung mga katutubo huwag nang bayaran. Kasi yung mga distribution pipes papunta sa mga kanya-kanyang consumer, mga consumers natin, mga bahay, water district na po ito. At nakita ko naman na very minimal na lang kaysa yung bumibili araw-araw. Kung makita mo lang po Deo, mga drum na nasa kalsada na nag-aantay ng mga water tank na umakyat, malas mo kung kinukulang yung water tank galing sa baba, yung mga iba walang tubig, hindi nakakapagligo. Every morning ganun nangyayari sa mga, sabi ng mga lola dito, mga lolo daw nila, mga patay na, mga lolo na rin sila, lola, ngayon lang daw sila magkakaroon ng tubig. Pag binuksan mo ng gripo, may tubig na agad sila. Hindi na sila mag-aabang sa kalsada para bumili ng tubig. Ayan, ayun ang maganda. At saka walang chlorine yan, mineral water yan. Kung Ador Play ito. Malinis po ito kasi may tinatayo ngayon dito na treatment plant. Raw material ito, raw water manggagaling sa Ipo Dam, papunta dito sa Postal Aqueduct ng Bigte. Pagkatapos ibobomba po ng aking pinagagawang project ko ito, bobombahin ito, dadalhin sa tangke. Yung clean water, iakyat ng tangke through booster pump, akyat doon sa taas ng 8 kilometers na hanggang sa San Mateo, yung pinakamataas na lugar dito sa Ipo Dam. Ayan, congratulations at magandang project ito kung Adora Plato para sa ating mga kababayan niya sa Bulacan, lalo mga katutubo. Thank you very much, sir. Nako, maraming salamat, Apo, Dio. Yes, sir. At Diyos na ginapo. Ayan, good luck, Apo. Sige, damihan niyo pa ng ganyan. Ayun mga kababayan nating walang supply ng tubig na maayos. Opo, makasaya sila ngayon dito. Masayang-masaya. Daming tao ngayon dito po, Apo, Dio. Daming tao at masayang-masaya. Nandito lahat ang government officials, governor, mayor, nandito lahat. At lahat ng mga taga-MWSS, mga water districts, saka mga residents dito, nandito lahat po. Ayan. Ngayon, sa bundok. Okay. Congrats, Apo, Congressman Adora Plato, sir. Ayan. Thank you. Salamat. Good morning. Good morning po. Ayan. Sana mga ganyang project ang kailangan natin, yung para sa ating mga underprivileged, mga katutubo. Ha? Kailangan hindi lang give love on Christmas Day. Give water during drought days. Hindi, tsaka alam mo Lakay, marami pa rin mga kababayan natin na marami akong documentaries na napanood, Lakay, lalo na yung mga nasa isla, na bagamat sila ay nasa isla at nasa tubig katabi ng dagat, wala sila, Lakay, fresh water na maiinom. So struggle nila yun. Kaya yung iba doon, Lakay, ang hirap pala nun, Lakay, yung iba na pinipilit nila, umiinom sila ng tubig tas maalat pa rin. Yeah.
sakit sa bato ang abutin talaga nila. Kaya sana mapagtuunan din ng pansin, lalo na yung mga nasa Isla Lakay. Alam mo, ang maganda dyan nung umakyat tayo sa Sierra Madre. Sierra Madre, Nung in-interview natin si Nakaro dyan nung araw. Alam mo ang boyfriend ni Tita Malu. Boyfriend ni Chiadeli. Kaduhit ni Chiadeli nung araw. Alam mo, yung lugar nila ang ganda. Maglalagay lang ng kawayan. Ayan, yun ang may bukal na sinasaksakan ng mahabang kawayan. Ayun, para doon natutulog. Alam mo, marami ganun sa amin Lakay. Kasi ang inumin sa amin ay fresh water pa. Ganun din. Galing sa bundok. Sa bukal. Sa bundok. Tapos, ang doon Lakay, pagka umaga, ang tubig doon, pag malamig ang weather, maligamgam siya. Yan ang sinasabi ni dating Governor Danilo Suarez Tan Diba dyan sa Sierra Madre yung tubig na tumatapon sa Pacific Ocean. Sabi niya, lagyan ng tubot, dalhin dito sa Metro Manila. Kasi sayang yun Lakay. Yung sobrang fresh ng water na yun. Pwedeng ipagpatuloy ni Governor Angelina Jolie Tan o kaya si Director Ronel Tan Suarez. Tan lang. Ito muna report ni Let Narciso, Sister L. Nasaan ba si Let? Ang report ni Miss Let mula dyan sa Malacanang. Wala sa akin Lakay. Nandyan yata sa'yo. Tatlong probinsya na sinalanta ng magkasunod na bagyo abay pupuntahan ngayon ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sana maraming dalang ayuda. Aris number 14, Let Narciso, please come in. Miss Let. Lakay, Sister L, sisilipin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Nueva Vizcaya, Isabela at Pangasinan ngayong araw. Magsasagawa ng aerial inspection ang Pangulo para makita ang lawak ng pinsala ng bagyo sa Nueva Vizcaya. Pupuntahan rin ito ang nasirang bypass road sa Bambang at saka mamimigay ng ayuda sa mga apektadong pamilya. Mula sa Nueva Vizcaya ay didiretso si Pangulong Marcos sa Isabela para kumustahin rin ang lalawigan at mga naapektuhang residente. Mamimigay ng tulong ang Pangulo sa mga magsasaka, mangingisda at pamilyang sinalanta ng kalamidad na gaganapin sa Ilagan. Kasabay nito, ang gagawing distribusyon ng titulo ng lupa sa mga benepisyaryo ng agrarian reform na gaganapin naman sa Kabagan. Sunod na pupuntahan ni PBBM ang lalawigan ng Pangasinan para mamahagi rin ng tulong sa mga naapektuhan ng mga nagdaang bagyo. Lakay? Yan, Miss Let, kahapon ininaugurat ng Pangulo yung 200 billion project na solar farm. Abay, sino may-ari niyan? Government project ba ito o private ang may-ari nito? Meralco, Lakay. Meralco. Wow. Nako, Miss Let, mas mura ang singil dito. Oo. Si MVP ba? Andiyan ba si MVP kahapon? Ayun. Nandyan ba si MVP? Parang hindi ko nakita. Si Joe Saldarriaga lang yata nakikita ko dyan Solar farm. So, ibig sabihin, mas mura na yung singil sa ganito, Miss Leth. Isa yan sa nakikitang epekto nito. Ayan, bukod sa stable na supply, ay magpapababa rin ng presyo ng kuryente. Yes. Kasi harvest mo lang ang init ng araw. Oo, ang target kasi dyan, Lakay, Sister L, ay 35% na renewable energy mix. Alam mo, Miss Let, ayan na, pwede ba mga mambabatas natin, mga senador natin, mga congressmen, pwede bang gumawa ng batas na yung mga vital installations katulad itong mga, ayan, sa energy, ayan, sa power, mga ganyan, pwede ba kasosyo ang gobyerno rito para hindi na monopolize, hindi nagiging cartel? Oo, ayan, solar naman yan Hindi naman nila pag-aari, araw yan kalikasan yan. Tsaka Lakay, sana yung mga ganito i-install doon sa mga lugar na madalas ang brown out. Di ba, Miss Let? Tama, Sister El Lakay. Kasi sa ngayon Lakay, meron na mga irrigation na solar powered na yung mga ginagamit dyan. So, pwede sigurong gawin. Titingnan nga lang siguro yung batas natin tungkol sa renewable energy Lakay. Kung paano yung binabanggit mo na dapat
partners ang private at ang gobyerno sa ganitong mga proyekto. Katulad ng tubig, ano yan, hindi naman binibili ng mga water concessionaires yan, di ba? Ayan na kaya lang, pagdating sa atin, mahal-mahal na. Pero kung partner ang gobyerno dyan, kahit papaano, pwedeng marendahan na, makontrol. At kung may kita, may income din ang ating gobyerno, di ba? Tama, Lakay, kasi talagang malaking tipid. Mag-i-invest ka lang sa umpisa. Ayan. Siyempre, ibibida ko kasi naka-solar yung sa amin sa probinsya. Si Miss Letal, balita ko negosyante rin ito Nagbebenta ba ito ng solar panel ito? Lakay. Ayan. Mag-shout ako sa Sunlight Solar dyan sa Pinamalayan. Bakit namin, Lakay, doon ay solar na. So, mga 100 pesos lang yung bill namin sa probinsya. Diba? Kaya pala para lang... Kaya pala sabi nung kapitbahay mo, yung bahay ni Let, grabe sila, hindi nagtitipid. Ayan, madaling araw na, may ilaw pa. Nakabukas pa ang kuryente. Oo, Lakay, kasi problema pa rin yung brownout sa Mindoro. Ang kagandahan dyan, kahit brownout, maliwanag kami. Ayun nga, diba? madaling araw na, madilim na ang kapaligiran. Yung bahay nyo raw, sinasayang yung kuryente. Nakabukas pa rin yung ilaw. Oo, kasi Lakay, ano yan naka-automatic. So, pag dilim sa gabi, ay bubukas na yan. At pagliwanag sa umaga, saka lang yan mamamatay. Habang may naka-store na nakuha nakuha sa araw, solar. Ayan. Pagka maraming nakuha, deposit, pwedeng magdamag yan. Kaya lang iba pagka makulimlim, sandali lang Ayan, oo. Pag makulimlim, Lakay, kailangan may proper usage din. Pag makulimlim, wag mong itutodo yung lakas. Kasi syempre, limited lang yung na-harvest na power. Nakokontrol din pala ang consumption yan? Oo, Lakay. Pwede yung naka-dim lang, pwedeng bright, ganyan. Yes, oo. Ba't yung sa akin, automatic kasi. Hindi, Lakay, may remote kasi yun. Pagka makulimlim, abay, teka muna, alas 10 na, ba't namatay na itong solar pa? Kulang ang charge nun, Lakay. Ganun ba yan? Baka naman, Lakay, maraming punong kahoy. Yan, tsaka automatic kasi yun baka natatakpan yung panel, Lakay. Karamihan, Lakay, sa mga kalsada, yung mga street light, ganyan na yung ginagamit. Sabagay totoo yan. Pag na-detect yung madilim na, iilaw na sila. Yes, automatic na yan. Okay, maraming salamat, Miss Let. So, yan ang schedule ng Paulo Marcos ngayong TGIF. Ikot. Lakay, 3 probinsya yung mapupuntahan ng presidente ngayong araw. Isabela, Nueva Vizcaya, Isabela at Pangasinan. Ayan. Okay. Maraming salamat, Miss Let. Balik sa inyo, Lakay at Sir Ay, teka muna. Ayan. Okay na ba kay Apo Lucas Bersamin? Bibigyan ng executive clemency ang Mary Jane Veloso? Lakay, yan ay pinag-uusapan pa kasi yan yung binabanggit, Lakay, ng DFA at ng DOJ. Kumbaga, dahil isinasapinal yung terms nung pagpapauwi kay Mary Jane dito sa Pilipinas at dahil nga wala namang death penalty dito sa Pilipinas. So yun yung kumbaga inihirit na baka pwedeng payagan si Presidente na pag nakauwi na si Mary Jane dito, pwede siyang bigyan ng executive clemency. Kailan pa bang i-memorize yan? Alam naman natin na lahat na biktima ng sindikato itong si Mary Jane Veloso, ha? Sa bagay, knowing the president na napakabait, malamang sa malamang. Malamang yan, 99% bibigyan ng clemency yan. Oo, yun ang gusto mangyari, Lakay. Kaya syempre, igagalang natin yung batas ng Indonesia. Kasi doon nahatulan si Mary Jane. So, yun yung mga pinaplansya ngayon. Ayan, okay. Sige. Hindi pwedeng abangan natin. Baka pwede mag-over nila sa correctional tapos uwi na. Okay. Maraming salamat, Miss Letta. Balik sa inyo, Lakay at Sister L. Give love lang. Ayan. Lapit-lapit na ng Pasko ha? Ayan, parang love lang ng Vice President Inday Sara Duterte kay Attorney Zuleika Lopez. Ha?
Ayan, ano bang, andyan pa ba ang VP Sara Manang Milky? Alamin nga natin, Lakay, kay Manang Milky, dahil ayon sa report kanina ni Secretary General, ano nga pangalan niya, Lakay? Veloso. Yung SecGen ng House. Oo nga, si Reggie. Ayan, Reggie Espiritu Veloso. Ayan. Grabe ka naman. Bakit? Si Sir Reggie, yun nasa heaven na. Hi, Sir Reggie, we miss you. Ayan. Si Reggie, siguro nakamonitor sa atin yun ngayon. Ito si Reggie, di nagre-report. Sabi ko, mag-report eh. Gulat ka biglang, boss, ikaw na bahala sa akin. Pinunta ko sa puntod niya dyan sa Heritage nung All Saints Day. Sabi ko, Pogi, mag-report ka, di ka nagre-report. Hindi pa nagre-report. Paramdam ka na, walang yan. Lagot ka pag ikaw dinalaw nun sa panaginip. Sige ka. Para alamin natin ang update kung ang Vice President Sara Duterte ay nandyan pa ba ngayon sa opisina ng kanyang kapatid dyan sa Kamara. Alamin natin ang update mula kay RHF 12. Milky Rigunan. Manang Milky. Lakay at Sister L, baka magparamdam sa inyo si Reginald. Sila kay Manang Milky pinagre-report. Oo nga, para malaman natin kung ano nangyayari sa langit. Ayan. Correct. Pero Lakay at Sister kung marami daw bang politiko doon. Oo nga, at kung marami bang makukulit din na reporters doon sa langit. Walang update si Reginald. Anyway, alas 8 kagabi, Lakay at Sister L, dumating si Vice President Sara Duterte sa Kamara at dinalaw ang kanyang Chief of Staff na si Attorney Zuleika Lopez. Ang kay House Secretary General Reginald Velasco, pinayagan nilang dalawin si VP Sara ni Lopez. Sila ay nagkita at nag-usap sa Visitor Center at hindi pinayagan sa detention facility dahil maliit lamang daw, Lakay at Sister L, yung kwarto ng detention facility. Nang matapos ang pag-uusap, sinabi ni Velasco, nagpunta si VP Sara sa opisina ng kanyang kapatid na si Davao City Representative Paulo Duterte. Doon natulog at sa impormasyon, Lakay, Sister L, naroon pa rin. Andun pa rin ang VP. Andun pa rin, oo. Hindi natin kung anong breakfast ang kinakain ngayon ni VP Sara, andun pa rin daw sa Kamara. Paliwanag ni Velasco, naka-alerto ang House Sergeant at Arms para matiyak ang seguridad sa Kamara, lalo na't naroon si VP Sara. Si Atty. Lopez ay pinatawan ng contempt sa hearing ng House Committee on Good Government and Public Accountability at nakadetain niya sa detention facility ng Batasan. Sa Lunes, magre-resume ang hearing ng komite at didesisyonan kung papalayain na ba si Atty. Lopez at kung matutupad ang kondisyon ng ilang mga kongresista na padaluhin sa hearing ang 4 na opisyal ng OVP na nauna ng pinatawan ng contempt. Mabigat kasi, Lakay at Sister L, ang kondisyon kay Atty. Zuleika Lopez. Palalayain siya sa Monday, pero dapat i-produce dumalo yung 4 na OVP officials na nauna ng na-contempt ng House Committee on Good Government and Public Accountability. Ito, Lakay, yung makapagsasabi kung ilan ba yung mga acknowledgement receipt na inilabas, sino ba yung mga kumuha, nag-withdraw ng pera ng personal sa 2 bangko ng Land Bank. At ang sabi, actually 10 days dapat ang detention itong si Atty. Lopez, pero naawa naman itong si Congresswoman Franz Castro. Ang sabi niya ay sa susunod na lang na hearing sa Monday ng House Committee on Good Government, palayain itong si Atty. Zuleika sa kondisyon nga na padadaluhin yung 4 na opisyal ng OVP na una nang na-contempt ng komite. Kaya daw dumalo ang Vice President Inday Sara Duterte Carpio Manang Milky kay Atty. Lopez. Kasi sumasakit ang likod tsaka nahihilo yata o yan naglilihi ba? Meron daw Lakay may scoliosis siya, Lakay. Scoliosis. Ang masakit yun, Manang Milky. May kakilala ko na ganyan Padala natin si Dulce. Yan ba? Kailangan niya ng massage. Kailangan niya ng physical therapist, tama ba ako, Manang Milks? Katulad ko, Lakay, Sister L, meron ang scoliosis kasi ang haba ng hearing namin kapag umaabot ng 1 oras, dapat tumayo ka Hindi ka pwedeng all throughout nakaupo. Yung hearing halimbawa ng Quadcom at ng Good Government Committee, 12 hours ito tuloy-tuloy. So ang natanong siya ng isang congressman, Congressman Zia Alonto Adjong yata o Congressman Jude Asidre. Tinanong si Atty. Zuleika, kumusta ka ba? Yun ang tanong sa kanya noong
hearing. Ang sabi niya, okay lang naman ako, kaya lang meron akong scoliosis, ang sabi niya. Hindi siya pwedeng nakaupo ng matagal. So, kailangan niyang tumayo ng konti para ma-stretch yung kanyang likod. Pero wala naman siya nabanggit noong hearing lakay, Sister El, na siya ay nahihilo. Uncomfortable lamang daw siya sa kanyang silya. Kaya napansin ko, nung pinapan yung camera rin sa kanya, during the hearing, meron siyang unan sa likod. Ayan. Ano daw ang napag-usapan na ni Vice President Sara? Ha? Totoo bang sabi daw ng BP, huwag ka magsasalita, sasapahin kita? Wala bang gano'n? Walang gano'n. Baka may patawag ka siya. Manang Milkso. Hindi. I-cover kita sa Monday na kayo. Tanong ko lang naman kung ano. Biro lang daw yun, Manang Milks. Sasapahin kita. Ayan, di lang nakita ng piatos saka tempura. Ayan. At saka yun, fruitcake pala yun, yung masarap din sa Mary Grace. Ayan. Yes. Grabe namang ginagawa ng mga memes kay Vice President Inday. May mga memes lumalabas ngayon. Hindi, tsaka alam mo, Lakay, tsaka Manang Milks, napanood nyo ba yung impersonator nito ni VP Sara? Yung vlogger? Yung nasa harapan ng Mary Grace. Yung LGBTQ... Ano yun na kayo tumawag yung staff, ma'am, sabi niya. Ma'am, kasi po. Anong ilalagay natin sa ang tawag nun? Liquidation, ayan, doon sa acknowledgement receipt. Kailangan na daw. Nasa harapan siya ng Mary Grace Cafe. Sige, Mary Grace. Ma'am, anong apelyido? Paglingon niya may kumakain ng piatos. Piatos. Yun yung ginawa ng loko-loko tong vlogger na to Grabe kayo. Ano to, Manang Milks, sa video, ginawa niya talaga ng video. Pinag-effortan nung vlogger. Sino yung vlogger na yun nakahawig ni Vice President? Nakalimutan ko pangalan nito, Lakay Okay. Pero ang ganda ng content niya, Lakay, at Sister Ella. Napaka-creative. Benta sa public. Siguro malaking kinikita sa vlog nito. Commissioner Jun Lumaki, pakitignan nga ito. Babayad ba ng tax ito? Advertisement ng Mary Grace at Piatos yan, Lakay, Sister Ella, Jack in Real. Kaya lang nagtatampo si Fernando Tempura. Ayan, di pa raw na hindi na isama sa vlog, sa social media. Ayan. Paborito mo talaga, Lakay, si Fernando Tempura. Tsaka sashimi. Ayan. Ayun si Kokoy Villamin. Patay na yun, di ba? Si Kokoy Villamin. Iba yun lang. Diba? Tingnan mo, hindi ko maradarma ng Milks kasi hinirasyon. Rebellion. May generation gap tayo bigla. Talent pa ni Tata Rick Radam nung araw dito sa DCRH yun Kasama nila Daisy Reyes. Lakay, hindi maituloy kanina ni Sister El yung palitan niya na generation, generation niya kasi yun. Batuhin kita ng cellphone. Sabi ko lang generation gap. Bastos ka. Hindi na ako dinamay lang. Palabasin na nga ito. Okay, so andyan po ang Vice President. Anong breakfast nila? Di ba sinalo ni Vice President si Attorney Lopez dun sa kulungan na mag-breakfast? Hindi ko alam kung pinapayagan yun, Lakay, na papasukin sa detention facility. Kasi yung meeting nga nila sa isang sa isang lugar, visitor center ng Batasan. Kasi nga, maliit lamang daw yung detention akala facility. ko pinuntahan ni VP dun sa kulungan mismo ni Attorney Lopez. Hindi ba? Hindi, Lakay. Sa visitor center muna si VP Sara at inilabas naman from detention facility itong si Attorney Zuleika Lopez. Doon sila nagkita. At nung matutulog na kasi mag-alas 12 na ng gabi yata Lakay 8 to almost 12 midnight, ibinalik na si Attorney Lopez sa detention facility. Si VP Sara naman ay pumunta doon sa kwarto, yung opisina ng kanyang kapatid na si Congressman Tolong. Abay, ba't iba yata yung kulungan nila? Naalala ko yung anong lugar ba yung yung mga grupo ng mga leftists dyan, sinakasa nung araw, mga Gabriela, di ba may na-detain din yata sila dyan? Di ba maganda yung malawak yung lugar nila na
tinirhan dyan sa Kongreso? Hindi ako Tinulugan? familiar doon, Lakay. Oo, doon sa binabanggit mo. Pero ang sabi ng mga matatagal na nagko-cover dito sa HREP, maganda na yung detention facility. Yung parang nga doon sa Senado na nasa basement lang. Yung detention facility ng Kamara ay isang magandang kwarto, Lakay, at kompleto naman na pwedeng doon matulog talaga yung mga nadidetain na mga resource person kapag sila ay sinampahan ng contempt. Aircon, may shower, ayan, malinis ang toilet, ganon? Oo, Lakay. Aircon, may sariling banyo, pero maliit lang yung kwarto na para lamang talaga sa isang i-detain na resource person. So, kumbaga, studio type, pwede magluto, ganon? Wala yata lang. Pero inaalaw nila na magpa-deliver. Order. Inaalaw nila magpa-deliver. Oo, magpa-deliver. Kung merong gustong kainin. Okay. Sige, abangan mo man ang Milky, ha? Ayan, kung hanggang susubaybayan, magbabantay ang VP Sara kay Attorney Zuleika Lopez. O kung hanggang Lunes siya dito sa Kamara, Lakay, kasi sa Lunes, ang resume ng hearing ng Good Government Committee at tetestigo uli. Haharap ulit itong si Attorney Zuleika Lopez. Di natin alam, baka ipatawag na rin siya sa Lunes, so nandito pa siya. Oo nga, kasi yun ang request din ng Komite, Lakay. Ito nga, si Speaker mismo, si Mr. Speaker Ferdinand Martin Romualdez, pinaparap si VP Inday Sara sa hearing. Tahiri. At siya na lang daw magpaliwanag kaysa daw madamay pa yung kanya mga opisyal. Kasi yung mga opisyal daw, konti lang naman daw ang nasasabi, mas marami daw mapapaliwanag kung mismong si VP Sara na ang haharap sa pagdinig ayon naman kay House Speaker Martin Romualdez. Di magsabay na lang sila, sabayan na lang. Ayan, oo. Pwede ba yun? Coverage yan, Lakay, if ever. Kung darating sa Monday. Blockbuster na naman yan. Ayan, okay. Maraming salamat, Madam Milky. Happy weekend, Lakay. Sister El, ako si Milky Rigunaga Nagulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Madam Milky Rigunaga mula sa Kongreso, TGIF. Christmas time in the Philippines. Santa Claus coming down your... Sandali lamang sa iba pang mga reports. Standby Raymond Dadpaas. Ano naman ang latest sa Senado? Standby Val Gonzales, Boy Gonzales, ano ang latest sa Manila? Ha? Ayan, teka muna to, oy mga brethren, ha? Ayan, baka hindi po ninyo alam, ha? Abay mo Sosipol Grandmaster Ariel T. Kayanan, Kuya Dado, ha? Abay dapat piyesta sa Grand Lodge ngayon dahil apat na past Grandmaster ang sabay-sabay at magkakasunod ang birthday. Happy birthday, most worshipful Centennial Grandmaster Santiago Boy Gabionsa. Happy birthday, most worshipful Alan Purisima. Happy birthday, most worshipful Agapito Junsuan. Belated happy birthday, most worshipful Rock and Roll Roland Paulino. Apat na Grandmaster. Grabe naman yan, Lakay. Siguro ilang lechon ng dyan. Siguro mayroon dyang lechon 6. May lechon baka pa dyan, dapat, ha? Tsaka aling lijas lechon. Yung cholesterol free. Yes, yung jogging na lechon. Happy birthday din kay very worshipful Neil Panaligan ng TM Kalaw, yung mga brethren, ha? At very worshipful Hussein Shamsuddin. Abay ko yung Major General Potenciano Kamba. Aba yung mga mista sa Sandigan. Mista Gami Cruz at Mista Boy Tagoy. Happy birthday. At kay Colonel Pabunita ng Pasay Police Chief. Pagbati mula sa Pasay Travelers Club. May babatiin din Lakay ng happy birthday sa kapatid ni Caso Jimenez na si Pong Jimenez na nandyan ngayon sa Toronto, Canada, at pinsan daw niyang si Dick Kasaklang ng Lingayen, Pangasinan. Nanonood sila sa atin ngayon, Lakay, via YouTube, and of course, batiin din natin ang nakatutok sa atin ngayon, Lakay, ang Philippine Charity Sweepstakes Office. Mula dyan sa opisina ni General Manager Melquiades Robles, nanonood sa atin, Lakay. Ang Executive Assistant 3, itago natin sa pangalang Bong Ariola. Ayan, magandang umaga po. Abay, GM Mel Robles, Chairman Brad, Felix Reyes, ha? Kailan kami tatama sa loto? Tagal-tagal naman. Ano ho ba ang sekreto para tumama sa loto?
At batiin din natin happy birthday si Kuyang Bricks Quejada. Ayan, on their way daw sa Marikina para sa multi-district convention sa Southern Luzon with Kuyang si Idol, Kuyang Noble Hill Kiambao. At Placid Chavez, good morning. At binabati natin si, eto nga pala, kaya pala matraffic sa PICC, Sister L. Anong meron? Taking pa lang ng mga new doctors. Ayan. Congratulations po sa mga bagong, sa mga ating mga lakay, mga hero, life-saving mga hero to Yan. Batiin natin si Dr. Miguel Javier Vargas, ang anak ni Buddy Vargas from Laguna. Congratulations. Wow, congratulations. At happy birthday pa kay Grace. Grace, happy birthday. Ayan, ang dating girlfriend ni Eric Apolonio ng Kaap, Grace Apolonio. Happy birthday po. Happy birthday, Madam Grace. Ayan, kumusta na? Ayan, at happy birthday din kay May Dairita Pagyo at kay Tonton Lansangan dyan sa Tarlac. At, birthday pa yung aking paboritong gobernadora. Governor Marilu Cayco. Ay, happy Madam birthday, Governor. Dyan sa Batanes. Ayan, kumusta mga bawang natin na Governor? Ayan, di ba binaha, ha? At syempre, eto, batiin din natin, ha? Ayan, request ni dating BIFAR USEC, Commodore Ed Gongona. Ayan, ang tuna magnate. Pakibati nga at nakikinig sila sa Illinois, USA. At mga brethren daw sa abroad dahil si Kuyang Francisco Quito Juliano ay, alam yung Quito sa Bicol? Si Kuyang Francisco Quito Juliano. Ayan, ang newly installed worshipful master ng Oak Forest Lodge number 832 sa Illinois, USA. Ayan, congratulations at good morning kay Konsehal Mafi Soler da Rosa ng 2nd District ng Makati. Damdamin Bayan. Teka, batiin din natin happy birthday si Francis at saka si Francis Cayco. Ayan, happy birthday Francis. Bakit Cayco? Kuwako. Marilo Cayco yun lakay. Ayan, happy birthday kay Kuya Francis Kuwako at kay Ma'am Eloy. Eloy Baltasar, happy birthday kapatid. Happy birthday po. At salamat po sa pagkain. At happy birthday din kay General Nara Karingal ng San Miguel Security Council, na retired na rin. At congrats nga pala kay Secretary John Vic Remulla, ha? Ang bilis na confirm sa commission appointments. Attorney Arta Parasa, ang galing-galing yung bilis-bilis, ha? At syempre mga brethren, ayan, nag-iimbita ang Katimugan na Shrine Club sa kanilang public installation sa December 3 sa Grand Lodge of the Philippines. President incoming President Ronald Yulo, First Vice President Noble Randy Otobolt Lau, Second Vice President Noble Alfred Andre Martin. Ang guest of honor speaker, Undersecretary ng Department of Finance, Sister L. Abay si USEC Gerald Alan Quebral. At ang inspirational speaker, ang kababayan mo, ha? Sino? Ayan, si Kakosa. Ayan. Right Worshipful BJMP Chief General Ruel Rivera. Kumusta ka na, Noble Bats, ha? Di ka nagpaparamdam. Namimiss ka ng Manila Travel Square and Compass Club. Damdamin Bayan. Ayan, sabi niya, daldan nyo lakay. Ayan, 16 minutes ang commercial. Diyos ko, pwede bang atataduduin yan? Tig 3 minutes lang. Ayan. Oras, Sister L. 9:23. The Makati Med Care Access. Eto na, nasa San Juan na, West Krami ang ating Santa Claus ng bayan. Sandali lamang sa mga reports, standby Raymond, standby Angel Parosa, Reyna Dar at Val Gonzales. Narito muna ang ninong ng bayan sa ating Pasko Panalo Promo. Panalo ang Pasko sa Teaser H. Dahil sa Pasko Panalo, mas malakas promo. Puntahan na natin ang location ng ating roving team. Namamas po! Jingle bell, jingle
jingle bell rock. Marami na bang nag-jingle bells dyan, Ninong Sherwin? Santa Claus ng bayan? Oo, siya pala Lakay ay nandyan sa lugar kung saan sikat ang mayor ngayon, lalo controversial, pinag-uusapan ang alkalde ng lungsod na ito. Ganun ba? Ano bang sabi ni Senator Jinggoy? Ano ba? Ba't wala rito? Ayan. Kala ko dahil ready mo. Ano sabi? Ayan. Ang sabi? Teka, ba't wala dito? Ayan. Akala ko ito, naman. Ito. Ayan. Senator Mayor Francis Zamora, ha? Ayan. May message sa Senator Jinggoy. Nakakapikong ka na, ha? Nakakagigil ka na. Sino ba talaga, Senator? Si Mayor Francis o si Alice Guo? Ayan. Nakakapikong ka na, ha? Nakakagigil ka na. Alaga, ha? Ayan. Ito, nanggigigil na ang mga bibigyan ng regalo ni Sherwin. Oo. Ninong Sherwin, ano ang history ng West Crame, San Juan City? Ninong! Yes. Magandang umaga. Medyo nawala lang tayo sa Zoom dahil yung sasakyan nilipat, yung Zoom ko nandoon yung connection dun sa driver. Oo, kaya pala naghang ka, nawala. Oo. Oo, Lakay, kasi nagalit na yung pinaparadahan. Kanina pa kami nakapasada doon. Sabi mo, sorry na ka mo. Pasensya na ka ako dahil magla-live lang. Pero yung kasaysayan nitong West Crame, Lakay, itong barangay West Crame, hangaw doon sa pangalan ni Rafael Crame. Si General. Una-unahang hepe ng Philippine Constabulary. Dating pangalan ng Philippine National Police. Si Rafael Crame, Lakay, ay pinanganak dyan sa Tambobong. Natanda mo pa yung Tambobong. Yung Tambobong, Lakay, ay yung bayan ng Malabon. Tubong Malabon tong si Rafael Crame y Perez de Tagle. Pinanganak noong 1863 at siya rin ang unang naging hepe ng Philippine Constabulary. Si General Rafael Crame ba, Pilipino ba o Kano? Lakay, Pilipino. Itong Pilipino pala siya? Okay. Parang Peninsulares, Lakay, dahil siya nag-aral sa Toledo sa Spanish Military Academy sa Toledo, Spain. Doon siya graduate. At nung siya bumalik sa Pilipinas at nagsimula ng kanyang karera bilang konstabularyo, yun, umangat yung kanyang rango dahil sa mga sunod-sunod na accomplishment. At isa sa pinakamalaking accomplishment, Lakay, nitong si General Crame, yung paghawak niya sa investigasyon ng kahuli-hulihang Pilipinong general ng revolusyonaryo na si General Macario Sakay, Lakay. Si Macario Sakay ang kahuli-huling general ng revolusyonaryo ng Pilipino noong 1900 sa sumuko sa puwersa ng Amerikano at doon nga sa paglilitis dito kay Macario Sakay, Lakay, nahatulan nito ng parusang bitay. Nung bitayin nitong si Macario Sakay, Lakay, ang sinabi niya, ang kamatayan ay darating sa ating lahat at ang kamatayan ay haharapin ko ng may kalmadong puso. Parang military head ng military tribunal pala itong si Rafael Crame. Parang ganon. Oo, Lakay. Oo, Lakay. At doon nga sa naging sentensyang yun kay Macario Sakay, lalong sumikat itong si Crame, Lakay, na ginawaran ng US Forces ng Medal of Valor sa pagtatanggol sa Republika ng Pilipinas sa ilalim ng pamamahala ng pamahalang Amerikano noong 1906, Lakay. Okay. Sige, bigyan mo ng regalo si Crame. Pero walang flying voter dito, Lakay, sa San Juan. Pero dito, eating voter. Yan, no? Kumakain pa yung mga botante. Eating voter sila ngayon. Ayaw ni Mayor Francis at Senator Jinggoy. Imposible. Wala. Naglalakad. Meron. Walking voter. Ang sarap. Nagwo-walking. Teka muna, Sherwin. Voter, tumatakwa. Ang sarap naman ng kainan nila sa labas ng kalsada. Ayan. Dito nakuha ng mga Italiano yung konsepto ng alfresco. Alfresco dining, sarap naman yan. Dahil habang niluluto yung itlog mo, ayan, ilalagay na sa sarag mo, kakain na lang. Aba. Grabe ka naman, makaitlog mo ka naman kay Lakay. Ayan, yung dalawa ang pula. Itlog sa pagdito. Okay ito galing naman yan. Ito malakas, Lakay. Nako, may chichirya. 24 oras bukas. Ano may chichirya? Piatos yata yan. Hindi sabon Lakay. Champion. Jerry Rosario. Jerry.
Akala ko si Boy Labaw. Natatanda mo si Boy Labaw, kamukha ni Boy Labaw. Si Mang Jerry Rosario. Yan. Si Mang Jerry. Ano yung 24 oras ka rin naka-tune in sa DZRH? Opo. Ayan. Ito yun. Kaya, yun yung kanyang tablet lakay. Sa tablet. Pinanonood niya itong mga programa ng DZRH. At sinong paborito mong announcer pag umaga? Laka, di yung makalbo po. Aba, bigyan ka agad ng regalo si Kuya. Kuya. Bigyan din niya ng DZRH Grocery dahil marami na kayong tinda. Yan, dadagdagan yung tindahan nyo. Hindi, pang Noche Buena nyo na yan. At syempre, meron ka rin vitamin E. Ayan. Habang nanonood ka. Di ba? Pang Noche Buena yan, Kuya. Ayan, isang kutsarita lang para sa'yo. Ayan, para mabuhay yung dugo-dugo mo. Oo. Baka bara-bara din ugat mo, pampalinis ng ugat yan. Pwede rin panglagay sa anit, lakay. Ayan. Baka tubuhan ng buhok si Kuya. Pero ayaw namin mahinitan yung anit mo. Gusto mo sana magkasa to. Bigyan mo ng payong. Umbrella, ayan. Umbrella. Yan, tatay, para sa iyo. Ano naman sasabi mo? Maraming salamat po sa DZRH at kay Lakay Di Makalbo po. Maraming salamat. Nawa, sana nag-enjoy ka. At siyempre sa mga nais manalo ng 1,000. Teka, si Kuya Francis ay Sherwin, ano pala ni Kuya? Ano pa? Jerry Rosario po. Ayan, Kuya Jerry Rosario, ha? Yung 1,000 kuha ka dyan ng 500. Pampariban, Kuya, ha? Yung 500 pampariban mo. Pampariban. Wala na. Simot na daw lakay. Simot na. Yung pakili-kili na lang meron. Okay. Congratulations, Kuya Jerry. Maraming salamat. Good morning. Thank you po. Merry Christmas. Lakay. Kaya naman sa mga nais manalo ng 1,000 pesos sa akin tumutok sa DZRH, baka kayo ng susunod natin winner sa DZRH Pasko Panalo Promo. Marriage number 6, Sugar Win Battle para DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Merry Christmas, oh Papa Papa. Maraming salamat, Kuya Jerry Rosario. Kala ko Jerry Bahan na ha? Sandali lamang Raymond Datpas, standby Edniel, standby Renadar, standby Vala Gonzales. Ayan, kayo talaga tapos na yun. Hindi nyo tinapos kasi yung programa namin. Hindi yun ako yung clue, ha? Sino yung politikong namimili ng mansion na tiga 200 million. Ayan. Hindi mo tinapos yung clue. Tinapos mo nga pala yung clue. Pero ang clue po nila kay siya ay sikat na mayor. Sorry, siya ay sikat na politiko. Sino ba kasi yun? Hindi mo nga sa akin sinabi kung sino yun sikat na politiko sa Metro Manila. Kasi lakay nasa isip ko, Metro Manila Mayor is mali pala, Metro Manila. Ayan, Metro Manila. Pero in fairness kay sa politician hindi madamot, Sister L. Alam mo kung bakit? Abay sabi na aking buwit yung kanyang bagman. Ayan, di ba meron siyang penthouse. Yung bubuit mo, yung bagman niya? Hindi. Hindi naman. Ahente. Ano ba yan? Puputulin namin yung dila. Yung kanyang bagman na si Sir, kung si politician ay nakatira sa penthouse sa BGC, aba yung bagman binigyan din. Naka-penthouse din si Sister L sa BGC. Siyempre, baka mag-splook. Ha? Kapag hindi yan well compensated, di magdadaldal yan. Yes. Kaya binigyan din siya na. Kaso hindi well compensated yung ahente. Charot lang. Patay tayo. Ayan, ewan ko lang kung lahat happy. Ayan. Pero si Bagman, naka-penthouse din siya ngayon. Alam mo lang kayo nakatutok daw sa atin ngayon. Sino? Ang mga taga-DZME. Sina Vic De Leon Lima. Si Sir Vic De Leon Lima, ang kinis daw ng bunbunan ni Kuya. Parang uniform kayo. Tropa mo yata yun, Sir Vic Ayan, good morning, Kuyang Berosipul Plasi Chavez. Ayan, Vice Mayor Ferdinand Ignacio ng Paway, Ilocos Norte. Ayan,
Pakinggan to si Eric Ignacio del debut daw niya ngayon. Aba, kaya magpain kayo ng empanada yan tsaka yung poke-poke sa paway. Ha? Ayan. 21 years old pala siya. Lakay ang mga bagong pasa ay ang mga pandemic bats. Pandemic bats daw yung mga nag-otake ng mga doktor ngayon sa PICC. Ayan. At good morning, Kuyang Attorney Sherwin Enriquez ng DWIZ. Ayan. Nasa DWIZ ka ba, Kuyang? Ha? Pwede yan. At ito rin, 70 years old daw, listener natin. Happy birthday kay Ka Benigno Palapal. Isang masipag na magsasaka sa bayan ng Saragossa, Nueva Ecija. Ay, Kuya Benigno, ingat po kayo. Kumusta ang pananim natin, di ba? Winasak ng bagyo dyan. Pero kuya, kung problema po ang blood sugar level po ninyo, huwag masyadong mabahala, ha? Pero kung nakakaramdam po kayo ng yung bang ihi ng ihi, ayan, minsan 5 beses umihi sa madaling araw, ayan, uhawin, pumapayat at laging gutom, abay ingatan po natin ang katawan dahil maaring diabetes na po yan. At baka mauwi po sa sakit sa puso, Kuya Benigno, ha? Stroke, kidney failure at pagkabulag kapag ito po ay napabayaan. Huwag naman, ha? At siyempre para makaiwas ng mga sakit, mag-exercise din lagi, ha? At siyempre, abay tamang pagkain. At pwede nyo rin pong samahan ng Cogent DB Plus araw-araw. Dahil ang Cogent DB Plus ay isang herbal supplement na sumusuporta para mapanatili ang ating magandang kalusugan at syempre normal na blood sugar. Sa Cogent DB Plus, with the power of 9 herbs in 1 capsule, mas malakas ang laban mo, ha, Mr. Freddy Castro. Ang Cogent DB Plus ay mabibili po sa Mercury Drug, Watsons, at pwede rin po online sa Shopee at Lazada. At mahalagang paalala po ng Cogent DB Plus, manangabing adalin dyan sa Davao, ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Damdamin Bayan. Standby Raymond Edniel Parosa, standby Renadar, standby Val Gonzales. Oras, Sister L. It's 9:41. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng... Ako'y tao lamang. Kaya binabati ko pa rin, Merry Christmas. Kayong mga durugista, magdanakaw, mga korap, mga kriminal, at yung nagpapahirap sa Pilipino. Kaya kung ayaw ninyong minto at patuloy pa rin ang karasan, ito na ang huli ninyong Merry Christmas. Damdamin Bayan. Oras, Sister L. 9:49. Uy, batiin din natin happy birthday si Attorney Abet Hidalgo ng Tacloban City. Wow! Binabati ni Sweet Lady ba? Sino si Sweet Lady na yan, ha? At teka muna, ha? May panawagan si Kuyang Dr. Fidel Caballero. Naku, malungkot na balita po, ha? Para po sa mga kamag-anakan ni Rear Admiral Abraham Rivera Abisamis, PMA Batch 72, ayan, siya po ay sinundo na ni Lord noong November 21, abay kahapon. Ang labi po ni Admiral Abraham Abisamis ay nakaburol ngayon sa Ascension Columbari and Chapels. Ayan, saan ba ito? Nueva Ecija, ha? Ayan, Nueva Ecija ba ito, ha? Ayan, ang viewing na po ay November 22 hanggang 23 ngayon hanggang bukas. At dito sa Manila, Metro Manila. At sa linggo ay dadalhin po sa kanyang hometown sa General Tino, Nueva Ecija. Ayan, panawagan at paalala sa kanyang mga kaibigan, mga kababayan mula kay Kuyang Dr. Fidel Caballero. Damdamin Bayan. Hatawin natin ang mga report, Sister L. Puntahan natin ang update mula sa Senado. Mga opisyal ng gobyerno na sa likod ng pagbabagong anyo ng mga pogo. Ayon yan kay Senator Risa Hontiveros. Detalye balita mo, RH28, Raymond Adpaas. Lakay Raymond. Elaine, Mayor, may mga opisyal ng gobyerno ang sila mismo ang nagbibigay payo sa mga operators ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO kung paano sila magbagong anyo sa ngayon. Ito ang ibinulgar ni Senador Risa Hontiveros kasunod ng nalalapit ng pagsasara ng lahat ng mga POGO operations sa bansa. Ayon kay Hontiveros, may impormasyon silang tinanggap
na mga opisyal mismo ng gobyerno ang nagsasabi sa mga taga-Pogo na sila ay magparehistro bilang mga lehitimong mga negosyo. Kabilang na dito ang pagpaparehistro bilang isang Business Process Outsourcing o BPO, isang restaurant o kaya ay KTV bar, ngunit ang nasa likod nito ay Pogo Operations. Napatulayan nito Mayor at Elaine sa isang restaurant at KTV bar na sinalakay doon sa Lapu-Lapu City, Cebu, ngunit ang operation nito ay isang Pogo. Para kay Hontiveros, dapat ay magsilbing babala ito sa lahat ng mga opisyal ng gobyerno dahil kapag magkataon, may kaharapin silang parusa. Narito ang bahagi ng kanyang pahayag. Sa amin ay may mga government officials pa na nagpapayo sa kanila ng mga ganon. Bago na lang kayo ng porma, at least legally, birang mga simpleng BPOs lamang. Pero nakatago sa loob nun ay mga Pogo operations pa rin. Si Senador Risa Hontiveros, ito si RH28 Raymond Advance para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Damdamin. Maraming salamat Raymond at paging DILG Secretary John Vic Remulla. Abay utos yan ng Presidente Mr. Secretary Sir. Abay dapat kayo ang responsable na magdisiplina sa mga LGUs na nagbibigyan ng permit sa mga yung pala ay mga Pogo pala ang mga iyan. Abay Secretary John Vic, abay kailangan maglabas kayo ng memo sa mga LGUs na dapat huwag magpapalusot. Damdamin. Bayan. Armed Forces of the Philippines Chief nagbabala naman ng full force ng militar laban sa mga manggugulo sa 2025 elections. RH52 Edniel Parosa. Edniel. Lakay at Sister L, nagbabala ang pinuno ng Armed Forces sa mga nagbabalak i-destabilize ang halalan sa susunod na taon. Mariin ang warning ni AFP Chief of Staff General Romeo Browder Jr. na handa nitong ipatupad ang full force ng militar laban sa mga manggugulo. Ginawa ni Browder ang pahayag sa isang talumpati sa Western Mindanao Command na nakasasakop sa Bangsamoro, Autonomous Region ng Muslim Mindanao, maging sa Cebuto Channel na critical na karagatan sa katinugan. Inatasan ng Browder ng West Wingcom na magprepara para sa unang parliamentary elections ng BARM, nakasabay din ng local at midterm elections ng susunod na taon. I would like to take advantage of this time to warn all those who are thinking of destabilizing or putting disorder in next year's election. I am warning you, huwag nyo na pong ituloy. Because if you do that, we will apply the full force of the military to prevent you from doing that. Ito nagbabang order si Browner sa Maduhete ng West Wingcom na si Major General Antonio Naponte. Tuluyan ng putok sa territorial defense operations. Sa ilalim kasi ng pinalitan nitong si Lieutenant General William Gonzales ay babang bilang ng local at Cabinet terrorist group sa West Wingcom habang inimplemento na rin ang Bantay Kalayaan Strategy para sa maritime defense gaya sa Cebuto Passage, sa Tawi-Tawi at Basila. Ito si Edniel Parosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Edniel Parosa. Damdamin. Bayan. Kala ko binala ng mga Chinese na manggugulo. Ayan. Manghahak. Ayan. Naku, nakakatakot yung hacking na kayo. Samantala, Magsaysay Bridge naman dyan sa SBMA na tinaguri ang Forever Bridge matapos ilang beses maantala ang pagbubukas. Aba, pinasinaya na daw yan, Lakay. But Forever Bridge. Alamin natin, Lakay, mula kay RH45 Ray Nada. Ray? Yeah, Sister L. Mayroon din palang Forever Bridge. Pero sa wakas, ay nabuksan na rin ito at open ito sa publiko, lalong-lalo na sa mga motorista at mga pedestrian. Ito yung prime bridge na nag-ugnay mula Olongapo, papasok dito sa SBMA at SBMA papalabas naman ng Olongapo. Itong location ng SBMA, bago ka makapasok dito, bago from Olongapo, ay 4 na tulay ang iyong dadaanan. Pero itong pinaka-prime gate, itong main gate na sinasabi nga nilang Forever Bridge dahil 5 chairman administrator na ang nakaraan bago ito natapos na turnover din sa wakas itong nasabing Forever Bridge. Itong sinasabing tulay ay tinagurian o pinangalanan itong Magsaysay Bridge na ito ay binild noong 1958, panahon pa ng mga Amerikano yung US Naval Base.
at ito ay isinara noong 2007 dahil ayon sa payo at inspection ng Engineering Division ng SBMA na ito ay hindi na safe para daanan sa lahat ng mga klaseng mga sasakyan. Ito yung umpisa noong 2009 at natapos nitong taon lang na ito. At ito ay binuksan na nga sa publiko upang magamit na ang nasabing main gate dito sa Olongapo. Ito ay dinuluhan ng dating Senador Richard Gordon at yung mga dating chairman ng SBMA, si Chairman Garcia, si Chairman Isma, Chairman Paulino, hindi dumating yung dating chairman na si Jonathan Tan at yung recent administrator chairman na si Ed Alinio ay present din sa inauguration nitong main bridge dito sa Olongapo City. Yan po ang ating update regarding po sa Forever Bridge na sinasabi rito sa SBMA at Olongapo. Sa wakas ay nabuksan na rin para sa publiko at ayon sa kanila ay magbibigay ito ng malaking kaginhawaan sa motorista at pedestrian sapagkat ang Olongapo at SBMA ay halos 50 meters away lamang at ang main gate nga ang pinaka-sentro ng entry at exit ng Olongapo at SBMA. Yan ang ating report, RH45, una sa Pilipino, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Ray Nadar. Aris number 45, at least a forever bridge. Malungkot yung bridge to nowhere. Parang may nagtanong ng bridge to nowhere dyan sa Clark yata ito. Ha? Naging controversial yan ha? Patay ba ng tulay may kalsada na may tulay wala naman pupuntahan. Daming bayan. Report mo na kay Val Samantala, ito Lakay, medyo malungkot ito. Lola humihingi ng tulong para sa namatay na 70 years old na asawa at 17 years old na dalagitang apo. At ito ay nangyari Lakay dahil sa sunog kagabi dyan sa may Novaliches sa Quezon City. RH5, Val Gonzales sa detalye. Val? Sister El at Mayor kalunos-lunos ang kamatayang sinapit ng senior citizen na lolo at menor de edad nitong apo matapos matrap sa loob ng nasusunog nilang bahay sa Tagumpay Street, Barangay Gulot, Novaliches, Quezon City. Nangyaring insidente bago maggabi kagabi at napula matapos ang mahigit 2 oras. Sabi ni Lola Cristina Macapagal, ang asawa ng namatay na si Lolo Ernesto, hindi na nagawa pang makalabas ng mister at 17 anyos na apo dahil tinangkapan nilang mag-apula ng nasusunog nilang bahay. Maghahating gabi na kagabi nang matagpuan sa kusina ang senior citizen habang sa sala naman ang dalagita na may hawak pang batya na gamit nito sa pagsaboy ng tubig. Sa harapan ng kanilang bahay nagsimula ang sunog. Naging pahirapan ang pag-apula ng mga bumbero dahil maliit ang mga kanto sa lugar at tao lamang ang kayang magkasya sa daanan. Umaapila ngayon ng tulong sa mga kaukulang ahensya ng gobyerno itong si Lola Cristina dahil sa bukod sa pagpapalibing ay wala na rin silang bahay pang matitirhan. Sa initial na report ng Barangay Gulod, aabot sa 26 na mga bahay ang natupok na tirahan ng 26 ding pamilya na may mahigit 100 individual ang naapektuhan ng sunog. Hinahalam pa hanggang sa ngayon ng Bureau of Fire Protection kung anong pinagpulan ng sunog na umabot sa ikalawang alarma. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Val. Kaya ingat po tayo sa sunog, mahabigan ha. Ayan, mahirap yan, nasunugan na namatayan pa. Yan po ang nakalungkot ha. Diba Kuyang Wilfred Yu? Ay Kuyang Wilfred Yu ha? Magandang umaga Kuyang, kumusta ang mga brethren sa Manila Travelers? Kuyang Ramon Cruz, o binabati natin si Pasay Chief Prosecutor Elmer Rillo at si Dr. Ferdy Pagdilaw at Mr. Kuyang Rodan Deliso. Magandang umaga at Dr. Well Aguila at Noble Hill de la Cruz. Sabi ni Mr. Michael is my guy, ating business correspondent. Oy, Ninong! Ang ninong mo, Sister L, ha? Abay, lumalakas yata ang piso ngayon. Ayan, sa opening ng trading sa Forex, magkano Lakay? 58 pesos and 95 centavos. Baka na magsara yan 59 plus na yan. 58.95. Ano na yan Lakay? Malapit na yan. Bumaba. Ayan, hindi. 59 pero na kahapon. Pero pagka ni-round off mo yan. Ayan. Kaya itago mo na yung dollar mo, Kuyang Judge Boyet Mapili ha? At Kuyang Boy Mabaga.
At para po sa mga nagbabalak ng Christmas party, huwag daw masyadong mabongga, ha? Pero kulang ba sa pondo at alam ng mga nagpa-fundraising? Abay, samantali po itong programa ng Philippine Amusement and Gaming Corporation dahil ang sabi ni Aling Maria, ayan, sabi ni Aling Maria Teresa Ocampo, ang Assistant Vice President ng PAGCOR Bingo Department. Abay, pwede kayong kumita sa pamamagitan ng fundraising sa kanilang Pabingo for a Cause. Wow! Abay, ito ay para sa mga community at mga LGUs. Sa ilalim ng bagong programa ng PAGCOR, maaring kumita ang isang organisasyon ng hanggang 50% na gross ticket sales sa kanilang mga bingo events na may paintulot ng PAGCOR. At maaari magbenta po ng ticket mula 100 hanggang 1,000 piso ng mga magpapalaro depende sa package na kanilang kukunin. Ayon pa kay Aling Maria Ocampo, ang Bingo for a Cause ay magandang pagkakataon para sa mga komunidad at samahan na maglibang ng naayon sa batas habang nag-aambag pa sa makabuluhang mga gawain. At para sa karagdagang impormasyon tungkol sa Community Bingo Program, tumawag lamang kay Josie Donna, 0917-843-0970 o kay Louie Cabanyero sa 0927-320-6211. Alam mo, Lakay, bago tayo magpaalam, ihabol natin ito dahil nakamonitor sa atin ngayon ang Senator Lito Lapid-Lapid, ang Supremo. Good news, Lakay. Bakit? Dahil yung report ni Val na yung lola na umaapila ng tulong na namatayan ng asawa at apo, sinagot ang na? Senator Lito Lapid ay magbibigay daw ng 10,000 pesos, Lakay, na tulong kay lola. At hingi na lang natin kay Val Gonzales yung contact number kung saan pwedeng ipadala yung tulong ni Senator Lapid. Ayan. Thank you, Supremo, Sen Lapid. Ayan, in fairness ito kay Senator Lito Lapid po, mahabigan eh. Alam niyo ba yung kanyang talent fee sa Batang Quiapo? Ayan, ayan kasama pinamimigay na tulong sa ating mga kababayan at dito sa ating DCRA Suppression tulong ni Wonder Woman. Ba naman, alam mo, Lakay, totoo yan, ano? Si Sen Lapid hindi lang siya nagsasalita, nag-aabot siya ng tulong. Pero maraming salamat dahil malaking tulong yan, Lakay, kay Lola. Ayan, oo naman. Oo, kakalungkot naman. Nakamonitor pala sa atin ngayon si Senator. Ayan. Ay, Senator Good morning, Sen. Lapid. Ayan. At good morning din nga pala kay Mayora. Sino Mayora? Si Mayora maganda ng Lobo, Batangas. Ay, yung naispatan na. Binububuit. Ay, Mayora. Yung bubuit, sabi nung dos por dos, ayon sa aking bubuit, Senatong Chiching. Sa bubuit mo daw. Nakalimutan ko yung last name ni Mayora Si Mayora. Ayan. Ay, Mayora. Ayan, ng Lobo, Batangas. At, si Mayora Lota Manalo. Ayun. Na mananalo na raw ngayon dahil nanalo na pero pinadisqualify. Ayan. Ano nga bang issue doon? Ba't ba yung may pinatanggal yatang walang permit. Ayan. About sa permit pala ito, Lakay. May pinsarang kumpanya na walang permit, hindi pa nagbabayad ng tax. Pwede ba yun? Kaya niya pinasara Ayan. Kaso, quarrying, Lakay. Hindi nagbabayad ng tax. Salamat sa anak ng Supremo na si Senator Florante Rosales. Ayan. Hi, Mayora. Ayan. Kumusta na? At binabati natin si Kuyang Rene Casibang. Aba, sabi ni Kuyang Rene Casibang, aba Kuyang, Nobol, dito sa Gayan, meron din na yung bridge to nowhere. Talaga. Hindi mo alam kung saan pupunta, no, Lakay? Bira naman, Bakit ganun? Ang daming kalsada yung sira. Nagtatayo kayo ng tulay, hindi nyo alam saan papunta. Siguro, paubos na yung budget, yung pondo, matatapos na ang taon. Kailangan mag-dispose. Underspending doon. Ganyan yung masyadong gustong kumita Ayan, may masabi lang na project, may pagkagastos, may komisyon. Bakit nga ba ganoon, Lakay? Ewan ko nga ba Nakakaloka kayo. Ayaw nyo bang mag-improve ang inyong mga lugar?
Ilagay sa Ang tama. pera ng taong bayan, ibigay sa taong bayan. Ilagay sa tama. Ayan. Diba, Aling Pilising? At yan na po mga ng kabuhan natin palatunto ng Damdaming Bayan. Thank God it's a Friday. Yay! TGIF Sister L. Thank God it's Friday. Ingat po. Chill-chill naman po tayo, ha? Sa mga mainit na ulo dyan, konting lamig, ha? Ayan. At sa mga maraming kagalit dyan, give love. Ayan, patawarin yan. Mahalin mo na lang ang kaaway mo. Ayan. Mahalin ay yung kapwa. Susunod na kaaway talaga. Love your enemies. Parang galit ka dun sa congressman ninyo, ha? Ayan. Hindi naman. Hindi naman. At least nagtino-tino. At least namigay na. Ayan. Operation Tulong. Teka, nagpaalam ka na ba? Ito po si Sister Elaine Apit. Stay safe everyone. God bless po. Diyos mabalos. Operation Tulong susunod na Wonder Woman. O yun, Miss May, ha? Ayan. Sinunod na ni Senator Lito Lapid-Lapid. Yung nanawagan kanina kay Val Gonzales na tulong dahil matapos po silang masunugan, namatayan pa po sila. Ayan, our condolences po kayo ay nakiramay. Wonder Woman, may binauhan, magaling na. Yay! Ayan, nagkasakit po dahil sa kapupunta sa Ikaw ba naman, Lakay? Ang tagal niya nagstay sa Bicol para mamigay sinang tulong sa mga sinalanta ng Bagyong Christine. Lalo pa ang jeepney driver, parang jingle ang pahinga. Bye! Ingat! This time check is